Gauzy, tingnan mo ang batang ito, napakakawawa naman niya. Sa susunod na buwan na ang gagawin nating pagtuturo para sa kawanggawa. Sa tingin mo ba ay talagang ang makakatulong tayo sa kanila? Pagkatapos ng ating pagtuturo, magpakasal na tayo. Magsasagawa tayo ng mga gawaing pangkawanggawa ng magkasama at mamuhay sa paraang gusto natin. Ayos ba iyon? Ching-ching, hindi maaari. Kakatanggap ko lang ng isang proyekto para sa mahihirap sa isang malayo at liblib na kabundukan at aalis ako sa loob ng 2 taon. Tungkol sa pagtuturo at sa kasal natin, pwede bang maghintay muna tayo? Laging paghihintay, Gauzy. Lagi mo na lang sinasabing maghintay. Pero 1 taon na nating pinaplano ito. Ang gusto ko lang naman ay manirahan ng payapa at gawin ang mga bagay na nakakapagpasaya sa atin. May mali ba sa gusto ko? Ang kaibigan ko ay nagpakasal na noong nakaraang linggo. At magkasama silang nagtayo ng isang bookstore para sa kawanggawa. Hindi ko naman hinihiling ang isang magarbo at engrandeng buhay. Ang gusto ko lang ay magkasama tayong naglalakad sa iisang landas. Bakit ba napakahirap niyon? Ching-ching, gusto ko lang na gawing mas makabuluhan ang ating mga gawaing pangkawanggawa at mas marami pang mahikayat na tao. Kapag natapos na ang proyekto ko doon, hindi ba mas magandang magkaroon tayo ng kasal para sa isang kawanggawa pagbalik natin? Maghintay ka lang sa akin ng 2 taon. Maghintay? 3 taon na akong naghihintay. Hindi mo ba ako kayang isaalang-alang? Ayoko nang magkaroon ng long-distance relationship at ayoko na ring magplano ng kinabukasan ng mag-isa. Matapos ang 10,000 taon na pagtulog, nagising na si Evil Lord. Hindi na kailangang maghintay para magpakasal. Bukas na bukas ay magpaparehistro na tayo. Ang proyekto sa kabundukan ay ipapagawa ko na lang sa tauhan ko. Kailangan mo na lang sumunod sa akin. Ang bilis naman. Paano naman ang proyekto mo? Ang proyekto, isa lang iyong nakakainis na maliit na bagay. Hindi ito mahalaga, ngunit kailangan mong sumunod sa aking mga plano. Pero noon kahit pag-file ng bakasyon ay ayaw mo. Bakit bigla ka yatang payag na talikuran ang proyektong iyon at gusto mo pang magturo? Wala ka bang lagnat? Ching-ching, inabot ako ng 6 na buwan bago maaprubahan ang proyektong iyon. Paano ko naman iyong tatalikuran? Alam kong iniisip mo ang kabutihan ko. Hindi naman nagmamadali ang mga gawain para sa mahihirap. Dapat tayong maging praktikal. Pagkatapos ay magpakasal tayo at pag-usapan natin ng maayos ang tungkol sa gagawin nating pagtuturo. Ching-ching, salamat sa pagintindi mo sa akin. Pangako, babalik ako sa lalong madaling panahon para tuparin ang mga pangarap mo. Tumatawag ang nanay ko. Tiyak na babanggitin na naman niya ang tungkol kay Pamilyang Sun. Hello, Ma? Ching-ching, anak, mukhang hindi ko na kaya. May problema sa pagsusuri ng lisensya ng ating organisasyon para sa kawanggawa. At ang foundation na iniwan ng iyong ama ay posibleng mawala. Umuwi ka na rito agad. Mawawala na ang ating foundation. Ano? Makakansela na ang pundasyon? Ma, huwag kang mag-alala. Uuwi na ako agad. Ching-ching, huwag kang masyadong mag-alala. Gagawa ako ng paraan para maayos to. Tara. Ma, niloko niyo ako. Wala namang problema sa pundasyon. Ano po ba talagang balak niyo? Ching-ching, lagi mo na lang kasama ang mahirap na lalaking yan. Hindi kita niloloko. Bumalik ka na dito. Makinig ka naman sa akin. Fang Ching, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko akalaing mas magiging hilig mo na ang kawanggawa. Siguradong naghihirap ka na simula nung sumama ka sa lalaking yan, no? Sanfei, hindi ka welcome dito. Lapastangan. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Ano bang problema mo? Narito si Young Master Sun para tulungan tayo. Totoong may problema sa mga dokumento ng ating pundasyon. Kung hindi dahil kay Young Master Sun na nakikipag-ugnayan sa atin, matagal nang naipasara ang pundasyong ito. Auntie, huwag po kayong mag-alala. Kami naman ni Fang Ching ay dating magkaklase. Maliit na bagay lang po itong tulong ko. Fang Ching, kung sasama ka lang sa akin, hindi ko lang ililigtas ang pundasyon mo, gagawin pa kitang tagapamahala doon. Kahit na tumigil pa ako sa paggawa ng kawanggawa, hinding-hindi ako magpapakasal sa iyo. Ching-ching, para sa ikabubuti mo ang ginagawa ko. Si Young Master Sun ay mayaman at makapangyarihan at kaya niyang tulungan ang ating pundasyon. Anong mapapala mo sa mahirap na yan? Auntie, nagmamahalan po kami ni Ching-ching ng totoo. Tungkol naman sa pundasyon, gagawa po ako ng paraan. Mula sa'yo, anong maibibigay mo? Mula sa katapatan mo? Magkano ba ang halaga ng katapatan mo? Kailangan ng $500,000 para sa pagsusuri ng pundasyon.
Ano ang maibibigay mo? Ma, si Gauji ang mahal ko. Hindi mahalaga kung makakagawa pa ako ng foundation. Basta makagawa lang ako ng kawanggawa ay ayos na. Fang Ching, huwag ka nang magpakatanga. Dahil sa lalaking ito, na wala man lang kahit 500,000 dolyar, siguradong babagsak din ang foundation ng tatay mo at ang mga pangarap mo ay tuluyan ding masisira. Nagbalik na si Evil Lord. Lahat ng lalaban sa akin ay babagsak. Sino ang tinatawag mong mahina? At kaninong pangarap ang hindi matutupad? He, syempre ikaw. Ha? Bakit naging zero ang laman ng bank account ko? Ano? Ako? Ano? Anong nangyayari sa akin? Lapastangan. Siguradong ginamitan mo ng program para nakawin ang pera ko. Maghintay ka lang. Tama na yan, wag na kayong magkagulo. Ma, sigurado na po akong pakakasalan ko si Gauji. Ching-ching, hindi nagsisinungaling si Mama. Nagkaroon nga ng problema sa pag-aproba ng foundation natin. Hinihingian kami ng opisyal doon ng 1,000,000 dolyar. Ngayon, tanging si Young Master Son lang ang makakatulong para maayos ang problema sa foundation natin. Ma, wag na po kayong gumawa ng kwento. Kwento? Tingnan mo ito, hindi talaga ako nagsisinungaling. Huwag kang mag-alala, malakas ang kapit ng pamilya ko. Basta't pumayag kang pakasalan ako, siguradong tutulungan kitang lagpasan ang pagsubok na ito. Sige po ma, pumapayag na ako. Ching-ching, handa mo ba talagang isuko ang ating pagmamahalan at mga pangarap? Gauji, patawarin mo ako. Hindi ko lang kayang panoorin ang huling pangarap ni Papa na mauwi sa wala. Gauzi, kung may hiya ka pa ay umalis ka na. Sanfei, ikaw talaga. Wala kang pera o kapangyarihan, huwag ka nang humarang dito. Alis na. Ha 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 ha. Lumipas na ang 10,000 taon. Natulog ako sa kailaliman ng kadiliman. Ngayong araw, tuluyan akong ginising ng kasakiman ng isang hamak na insekto. Ako ang sinaunang masamang Diyos. Ang kapangyarihan sa mundong ito ay laruan ko lamang. Sinong tinatawag mong insekto? Bakit ka nasa loob ng katawan ko? Hehe, hamak na nilalang. Dahil sa utang na loob ko sa paggising mo sa akin, papayagan kitang maging kinatawan ko. Pwe, lumayas ka sa loob ng katawan ko ngayon din. Ang gusto ko lang ngayon ay iligtas ang pundasyon ni Fang Ching. Nangangahas kang bastusin ako. Kapag nagalit ako, agad kong kayang ipasara ng tuluyan ang pundasyong iyon. Bahala ka. Kapag nawala ang pundasyon ni Fang Ching, wala na akong pakialam. Sige, ipasara mo na kung gusto mo. Kabinataan, huwag kang masyadong padalos-dalos. Kapag bumalik na ang aking kapangyarihan, tutulungan kitang bawiin si Fang Ching. Gagawin pa kitang pinakamakapangyarihan sa mundo ng pagkakawanggawa at kontrolin ang hindi mabilang na yaman. Hay, sige na, sige na. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Bakit hindi mo pabawiin agad ang kapangyarihan mo? Dapat mo akong bigyan ng walang hanggang lakas ng pananampalataya o ang pagkilala at paggalang ng mga tao. Kapag bumalik na ang lakas ko, ang lahat ng yaman sa mundong ito ay mapapasa iyo. Saan naman ako makakahanap ng lakas na iyan? Hamak na tao lang ako? Sino namang makakakilala sa akin? Madali lang iyan. Gumawa ka ng isang malaking proyekto na yayanig sa buong lungsod para hangaan ka ng lahat ng tao. Anong malaking bagay ang gagawin ko? Wala akong pera at wala rin akong koneksyon. Kaya kong kontrolin ang opinyon ng mga tao para sa iyo. Kailangan mo lang magplano ng isang live stream para sa pagtulong sa mga bata sa bundok at sisiguraduhin kong hahangaan ka ng buong internet. Sige. Gagawa na ako ng plano ngayon din. Kumusta na? Evil Lord, tapos na ang ginawa kong plano. Makukuha na ba nito ang sinasabi mong lakas ng pananampalataya? Magaling. Ang planong ito ay makakakuha ng maraming atensyon at ang lakas ng pananampalatayang iyon ay sapat na para maibalik ang 30% ng lakas ko. Huwag ka nang magmayabang. Ayoko nang mapahiya uli. Napakasakit ng pakiramdam na iyon. Napakababa ng tingin ko sa sarili ko. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging tanyag ka sa isang iglap. Ipakita mo kay Fang Ching ang iyong halaga. At hayaang magmakaawa si pamilyang San sa harap mo. Tama na. Huwag nang maraming satsat. Sanfei, maghanda ka sa akin.
Lahat ng nawala sa akin ay personal kong babawiin. Ching-ching, tingnan mo ang sarili mo, mukha kang pulubi, at may lakas ka pa ng loob na pumunta dito sa pamilya Fang? Paano mo ikukumpara ang sarili mo sa akin gamit ang walang kwenta mong kawang gawa? Tama. Gauzy, isa ka lang mahirap na wala man lang permanenteng trabaho? Hindi mo kayang sustentuhan ang foundation ni Ching Ching? At hindi mo siya mabibigyan ng magandang kinabukasan? Ano pa ang ginagawa mo rito? Kunin ang kanilang yaman, putulin ang kanilang sandigan. Tita, tunay po ang pagmamahalan namin ni Fang Ching. Gagawa ako ng paraan para maisalba ang foundation at sisiguraduhin kong lalago pa ito. Tumigil ka sa mga walang kwenta mong sinasabi. Isa kang ganap na hampas lupa, paano mo maililigtas ang foundation? Sunfei, huwag kang sumobra. Ang katapatan ni Gauzy sa kanyang kawanggawa ay mas mahalaga pa kaysa sa madumi mong pera. Ching-ching? Naku, huwag kang magpapadaya sa kanya. Isa lang siyang mapangarapin. Kung sa akin ka sasama, mas lalong lalaki ang foundation nyo at magiging isa kang huwarang pinuno. Tama siya. Ching Ching, si Young Master Sun ang karapat-dapat para sa iyo. Hindi lang niya mapapalago ang iyong foundation, magbibigay pa siya ng donasyong $100 milyong para mas tumatag at lumakas ang foundation mo. Napakababaw ng mga sakim na insekto na ito. Masdan mo ang gagawin ko. Huwag kang gumawa ng anumang masama. Matutulungan mo ba akong makakuha ng pondo para sa kawanggawa? Napakadali lang niyan. Hindi kailangan ng anumang kapangyarihan. Mag-livestream ka at ako ang bahala sa dami ng manonood. Sige, kung pera at foundation ang mahalaga sa inyo, papatunayan ko sa inyo na mas mahalaga ang katapatan at reputasyon kaysa sa pera. Ngayon, magsisimula na ang milagro. Magandang araw sa inyong lahat. Wow, mayroon na tayong 100,000 manonood. Ang dami ring nagpapadala ng regalo at donasyon. Ano? Paano? Ikaw, sikat ka na agad sa internet? Ikaw, sikat ka pala. Hindi ito posible. Gauzy, paano mo nagawa ito? Kung ganoon, magkakaroon na tayo ng pera para iligtas ang pundasyon at matutulungan na rin natin ang mga bata sa kabundukan. Siguradong mga bayarang taga-suporta at peking donasyon lang ito? Dahil isa lang siyang mahirap, paanong nagkaroon siya ng ganitong karaming followers? Gauzy, pinaglalaruan mo ba ako? Ha? Noong una ay wala kang pera, tapos ngayon biglang dami ng nagbibigay ng donasyon. Niloloko mo ba ang pera ng mga tao? Hemp, napakahangal ng babaeng ito. Mabuti pang sirain ang reputasyon niya para hindi na siya makatapak pa sa mundo ng kawanggawa. Hindi pwede, nanay siya ni Fang Ching. Hindi ko kayang gawin iyon. Sige na nga, nakakapagod masyadong kontrolin ang opinyon ng publiko. Bago pa man tuluyang bumalik ang kapangyarihan ko, isang beses ko na lang itong magagamit. Bakit hindi mo ginamit sa akin iyon noong simula pa lang? Sana sikat na sana ako noon pa. Walang kwentang tanong. Ang lakas ng pananalig ay nangangailangan ng tapat na pagkilala. Walang silbi sa akin ang peking kasikatan mula sa mga bayarang taga-suporta. Auntie, totoo pong hindi ako manloloko. Kung hindi po kayo naniniwala, itanong niyo pa po kay Presidente Zhao ng City Charity Association. Pumayag na po siyang suportahan ako. Si Presidente Zhao ba iyan na tanyag sa mundo ng kawanggawa? Sa itsura mong iyan, paano mo naman siya makikilala? Haha, magmayabang ka pa. Isang iginagalang na tao si Presidente Zhao sa larangang ito. Paanong makikilala niya ang isang taong wala namang pangalan na tulad mo? Tama. Napakasikat ni Presidente Zhao. Bakit ka naman niya kikilalanin? Tawagan niyo si President Zhao para mabunyag ang panloloko ng lalaking ito nang tuluyan na siyang sukuan ng nanay ni Fang Ching. Hello po, Tio. Opo, si Xiaofei po ito. Pwede po ba kayong pumunta rito sandali? May isang mapangahas na lalaking naririto. Nagpapanggap na partner niyo po siya. At ang sabi pa ay nanakawan po kayo ng pera. Sige po, hihintayin po namin kayo. Hihintayin naming dumating kayo para maturuan siya ng leksyon. Sunfei, palaging seryoso ang matandang ito.
Sino ang nagpapanggap na kasosyo ko? Siya po iyon. Nagpapanggap po siyang partner nyo. Gusto po niyang agawin ang proyekto nyo. Ang lakas ng loob mong agawin ang supply project ko. Dapat kang magpaliwanag sa akin ngayon din. Presidente Zhao, huwag po kayong basta-basta magsalita. Kailangan kong makakuha ng paliwanag tungkol dito. Presidente Zhao, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Matagal ko nang inaplayan ang proyektong pang-scholar at inanunsyo na ito noong nakaraang linggo pa. Paano niyo nasabing inagaw ko ito sa inyo? Matanda, bakit hindi na lang natin sirain ang kanyang reputasyon? Huwag kang makialam. Ang kawanggawa ay hindi isang kompetisyon. Pag-usapan natin ito ng maayos. Sige, hahayaan ko na lang muna siyang maliwanagan. Uncle Zhao, ang taong ito ay nagpapanggap lang para makakuha ng donasyon. Ibunyag nyo na ang totoo tungkol sa kanya para makita ni nanay ni Fang Qing ang tunay niyang kulay. Manahimik ka. Kung hindi lang dahil sa patatagong pananabutahe ng tatay mo noon at pagpigil sa pondo ng asosasyon ko, kailangan ko pa bang makipag-agawan sa proyektong ito sa isang bata? Uncle Zhao, ano? Ano ang ibig mong sabihin? Presidente Zhao, sinasabi niyo po ba na ganoon kasama si Pamilyang San? Presidente Zhao, alam kong matagal na kayong tumutulong sa pag-aaral ng mga nasa bundok at itong live streaming para sa donasyon. Balak ko naman talagang imbitahan ang asosasyon niyo po para magtulungan tayo at mapunan ang kakulangan sa pondo. Handa ka bang ibigay ang kalahati ng donasyon sa aming asosasyon? Walang lamangan sa pagtulong, ang mahalaga ay matulungan ng mga bata. Tungkol naman sa kung kanino ang proyekto, narito na ang resulta ng pagsusuri. Mas mabuti siguro kung magtulungan na lang tayo para mapabuti ang lahat. Tama si Gauzy. Presidente Zhao, magtulungan tayo? Makikinabang din ang ating foundation dito. Uncle Zhao, huwag kayong makinig sa kanya. Gusto ka lang niyang gamitin bilang proteksyon sa sarili niya. Umalis ka sa harap ko. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang binabalak ni Pamilyang Sun at malilin lang niyo ako? Kinuha ng tatay mo ang pera mula sa donasyon para sa kawanggawa, para ipangbayad sa utang ng kumpanya nyo, at ginamit pa ang pangalan ko para hiyain ang mga kalaban sa negosyo? Sa tingin mo ba ay tanga ako? Hindi po ganoon iyon. Uncle Zhao, makinig ka muna sa paliwanag ko. Auntie, sa totoo lang, tungkol sa naging problema sa pag-aproba, hindi ito problema sa mismong proseso. Mayroong nag-report ng hindi nagpakilala at sinabing may nakawan ng pondo na nagaganap. Ang taong nag-report ay si Pamilyang Sun. Ano? Bakit sila? Bakit nila gagawin iyon? Gusto ni Pamilyang San na kunin ang foundation na iniwan ng asawa nyo para gamitin ang kawanggawa para itago ang kanilang mga madidilim na gawain sa negosyo. Matagal ko na itong nalaman. Wala lang akong sapat na ebidensya para lumaban. Kalokohan. Hinding-hindi gagawin ng tatay ko ang ganoong bagay. Ito ang nakuha kong record ng pera mula sa abogado. Ang grupo ni Pamilyang Sun nitong nakaraang taon ay ilang ulit na kumuha ng pera sa foundation, pero wala namang proyektong para sa kawanggawa ang ginawa. Aba, saan ba? Talagang binalak niyo pang pagdiskitahan ang pinaghirapan ng asawa ko? Iho, handa ka bang makipagtulungan sa akin para ibunyag ang lahat ng baho ni Pamilyang Sun para ito mailigtas ang foundation at para na rin luminis ang hanay ng mga foundation? Sige, pero mayroon akong kondisyon. Dapat ibalik ni Pamilyang San ang perang kinuha nila at ibigay ito sa mga proyektong pang-edukasyon sa probinsya. Ayaw kong makisali sa inyo. Tigil, balak mong tumakas? Ang mga ebidensyang ito ay naibigay na sa mga autoridad. Maghanda na ang kampo ni Pamilyang San para sa investigasyon. Tay, tapos na tayo. Alam na ni Matandang Zhao ang tungkol sa pagnanakaw natin sa pondo ng kawanggawa. Balak niyang makipagtulungan kay Gauzy para kasuhan tayo. Wala ka talagang silbi. Sinabihan kitang sirain ang foundation. Hindi ko sinabing ilaglag mo tayo. Brother Sun, huwag kang mag-alala. Ngayong nabuking na tayo, mabuting sumabay na lang tayo sa Agos. Gusto ni Gauzy na gumawa ng kawanggawa. Kaya tutulungan natin siya para mahulog siya sa sarili niyang patibong. Strategist, anong plano? Magsalita ka na dali? Kusa nating ibabalik ang pondong kinuha niya. Pagkatapos ay magdodonate pa tayo ng extra para lumaki ang proyektong pang-estudyante ni Gauzy. Pero palihim nating pakikilusin ng media para palabasing pakitang tao lang ang lahat. Maghahanap din tayo ng mga batang natulungan para magreklamo na hindi pantay ang pagtrato sa kanila para masira ang reputasyon niya. Kukontakin ko na ngayon si Presidente Zhao. Magkukunwari akong nakikipagtulungan para mawala ang pagdududa niya. Ahahaha, Presidente Zhao. San ba? Ibalik mo muna ang lahat ng ninakaw mo, kundi ay wala tayong dapat pag-usapan.
Huwag po kayong mag-alala, yung 2 milyong dolyar po na iyon, na ibalik ko na sa account ng foundation. Magbibigay din ako ng dagdag na 5 milyong dolyar para sa proyekto. Haha, naku, pagkakamali namin ang lahat ng nangyari dati, na-realize na po namin ang lahat. Ang kawanggawang ito ay dapat ipaubaya sa mga kabataan. Hahaha. Ginoong Son, sa biglaang pagbabago ng ugali mo, sigurado ka bang walang kapalit ito? Wala po, wala, hindi. Gusto ko lang po talagang makabawi sa mga pagkakamali ko. Mayroon lang sana akong maliit na pakiusap. Kapag binalita na ito ng media, sana ay huwag na nilang banggitin ang pangalan ng kumpanya namin. Dahil sa pagkakawanggawa, gusto po naming tumulong ng tahimik lang. Hahaha. Ano sa tingin mo? Ayos lang, pero lahat ng pondo ay dapat mapunta sa dapat nitong paglagyan. Siyempre po, dapat lang iyon. Hahaha. Sige, gawin mo na agad. Opo. Strategist, ikaw na ang bahala sa susunod. Strategist, sa iyo na nakasalalay ang lahat. Nagkontak din ako ng ilang gossip media para magsulat ng ulat tungkol sa isang mahirap na lalaking ginamit ang charity para sumikat, pero nakikipagsabwatan pala sa mga boss ng asosasyon para kumita. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakabangon muli. Magaling. Kapag tuluyan nang nasira ang reputasyon niya, makikita na rin ni Fang Ching ang tunay niyang kulay. At itong foundation naman, sila na mismo ang lalapit para makipagtulungan sa atin. Hahaha. Nga pala, paano na ang nanay ni Fang Ching? Dahil sa matandang iyon, mabibigatan din tayong gawin ito. Simple lang. Kilala ang master ko bilang si Strategist Meow Show, kaya syempre ay may paraan ako. Pababalikin ko ang dati niyang sakit, tapos utusan ang mga doktor na sabihing ako lang ang tanging makakagamot sa kanya. Pagdating ng oras na iyon, mapipilitan silang magmakaawa sa atin. Hehe. Mabuti, gawin natin yan. Dapat nating mapaghiwalay ng tuluyan sina Gauzy at Fang Ching. Aray? Ang sikip ng dibdib ko, hindi ako makahinga. Nay, anong nangyayari sa inyo? Bumalik ba ang dati ninyong sakit? Ching, dadalhin ko na si Auntie sa ospital. Hindi ito ang dati niyang sakit. May gumamit ng gamot para saktan siya. Paano mo nalaman? Kaya mo bang lunasan? Ang ganyang klasing panlilin lang ay kitang-kita ko na agad. Ang gamot na iyon ay magpapakita ng pansamantalang sintomas ng sakit sa puso na hindi mahahanap sa pagsusuri ng ospital. Pahigupin niyo siya ng isang basong maligamgam na tubig na may asin at pulot. Giginhawa siya sa loob ng 30 minuto. Ching, hindi ito simpleng sakit sa puso ni Auntie. Nilason po siya. Magtimpla ka agad ng maligamgam na tubig na may asin. Pagkatapos ay dagdagan mo ng 2 kutsarang pulot at itulong mo kay Auntie na mainom iyon. Nilason? Sinong gagawa noon sa nanay ko? Huwag ka na munang magtanong, bilis. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Ching, nabalitaan kong masama ang pakiramdam ni Auntie, kaya isinama ko si Strategist para bisitahin siya. Halika, patingin muna ako. Kung hindi ay baka huli na ang lahat. Hindi na po kailangan? Ang lakas ng loob mong magsinungaling. Hoy Son, pati na ang tinatawag mong strategist. Itigil niyo na ang pag-arte niyo. Kayo ang naglagay ng gamot na nagpalala sa sakit ni Auntie. Anong pinagsasabi mo? Si Strategist ay dinala rito ni Sun Fei para iligtas ako, kaya huwag kang gumawa ng gulo. Gauzy, siguraduhin mo munang makatotohanan ang kwento mo bago ka magsinungaling. Isang sikat na eksperto si Strategist, habang ikaw ay isang hampaslupa lang. Anong alam mo sa paggagamot? May lamang daktura ang gamot ni Strategist? Mukhang nakakagaling ito sa labas, pero sa totoo lang ay lalong nakalalason. Mas mabuting buksan mo na agad ang kanyang gamit. Huwag mong danyuhin. Gagamit tayo ng ebidensya. Dahil nagdududa ang batang ito, ipapakita ko sa inyo ang galing ko upang makita nyo kung ano ang tunay na pagkalinga ng isang manggagamot. Sandali. Walang kahit anong sangkap na panggaling sa gamot na iyan. Puno lang yan ng daktura na kapag ininom ay magpapatulog lang kay Auntie? Ikaw, sinisiraan mo lang ako. Kung walang lason yan, bakit hindi mo subukang inumin? Nakikita mo na? Ma! Mga walang hiya kayo. Ma, buti na lang at iniligtas kayo ni Gauzy. Balak pa sana kayong lasunin ni na pamilyang San. Bakit mo ito ginagawa? Hindi ko po iyon ginawa. Huwag kayong tumingin sa akin. Malay ko ba na may problema ang gamot na iyan? Auntie,
Nilagyan ka nila ng gamot? Balak ka lang nilang lasunin sa umpisa? Para pagkatapos ay gamitin ang gamot para takutin ka? At pilitin kang pumayag sa kasal ni na Sunfei at Chingching upang makuha nila ang inyong foundation. Ito ang nirecord ko mula sa pamilyang Sun. Ito ang sikreto ninyong pag-uusap ni na Sanba at strategist. Mga wala kayong hiya? Nagawa ninyong galawin ang pinaghirapan ng asawa ko? At ngayon ay gusto niyo pa akong saktan. Gauzy, maraming salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, malamang ay nasa panganib na ngayon si Mama. Grabe kayo. Para lang sa foundation, nagawa ninyo ang ganito kasamang bagay. Nagsisinungaling ka? Seryoso ako kay Chingching? Ginagawa ko ang lahat para sa foundation para tulungan siya. Tama siya. Gusto ko lang makatulong sa kanila. Wala akong masamang intensyon. Kung may masama kayong balak o wala, tanungin niyo ang sarili ninyo. Mga basura kayo! Gauzy, salamat sa iyo. Nagkamali ako ng tingin sa iyo noon. Alis na tayo. Aalis na kayo? Hinto. Pareho kayong sangkot sa maling paggamit ng pondo at sa pananakit sa iba. Sumama kayo sa akin. Uncle Zhao, hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ang pamilya natin ay matagal nang magkaibigan. Kahit na matagal nang magkaibigan, walang nakatataas sa batas. Tungkol sa paglustay ng tatay mo sa mga donasyon para sa kawanggawa, naulat na namin ito sa mga autoridad. Kasalukuyan nang iniimbestigahan ng mga regulatory body ang kumpanyang pamilyang Sun. Inutusan lang po ako. Siya po ang nagpakana ng lahat ng ito. Ikaw, nagsisinungaling ka. Sarili mo ang nasilaw sa pera? Kaya mo iyan ginawa? Hump. Wala na silbi ang mga sinasabi niyo ngayon. Ang mga ginawa niyo ay hindi lang nakasakit sa tita, sinira niyo rin ang tunay na layunin ng kawanggawa, kaya dapat kayong magbayad. Gauzy, masyado akong naging matigas noon. Hindi ko napansin ang katapatan mo. Dahil nakatingin lang ako sa pera at kapangyarihan. Ang tungkol sa inyong dalawa, pinapayagan ko na kayo? Ma, Salamat po, tita. Sa totoo lang, ang paggawa ko ng kawanggawa ay hindi para sa sikat o pera. Gusto ko lang tumulong sa mga taong nangangailangan sa mga probinsya. Magaling ang ginagawa mo, Ijo. Kailangan ng mga gawaing pangkawanggawa ng taong may paninindigan gaya mo. Nagsumite na ako ng aplikasyon sa asosasyon upang makipagtulungan ang proyektong pang-scholarship mo sa aming fundasyon para sabay nating mapalawak ang ating impluensya. Hindi ako makakapayag. Gauzy. Hump. Sinuwerte ka lang. Kung hindi ka tinulungan ni Presidente Zhao, hinding-hindi ka mananalo sa akin. Ang kawanggawa ay hindi tungkol sa panalo, kundi tungkol sa katapatan. Ginawa mo lang itong fundasyon bilang sugal, kaya kailanman ay hindi mo maiintindihan ang tunay na diwa ng pagtulong. Sumama ka po sa amin, makipagtulungan ka sa investigasyon. Ayaw ko. Hindi ako sasama. Pagbabayarin kayo ng tatay ko. Nagawa mo pang magyabang sa lagay na yan. Maging ang tatay mo ay hindi mailigtas ang sarili, hinding-hindi kanya matutulungan. Nagkamali ako. Hindi ko na po uulitin. Hindi ko akalaing napakasama ng loob ni Sanba. Pati ang pinaghirapan ng asawa ko ay binalak niyang makuha. Auntie, huwag ka nang malungkot, nabawi na natin ang pondo ng foundation. Ngayon ay maaari na tayong magpatuloy sa pagkakawanggawa upang matupad ang pangarap ni Tito. Gauzy, salamat dahil hindi ka sumuko. Masyado akong naging padalos-dalos ng mangako ako kay Sunfei. Patawad. Alam kong ginawa mo yon para sa foundation? Hindi kita sinisisi. Mula ngayon, sama-sama na nating haharapin ang lahat, hindi na kita hahayaang mag-isang lumaban. Sige, ngayong nadakip na ang mga masasamang tao, ligtas na ang foundation. Mas mabuting kumuha na kayo ng lisensya sa kasal sa lalong madaling panahon. At pagkatapos, ituloy niyo ang proyektong pang-edukasyon, magkaroon kayo ng kasal na nakatuon sa pagtulong. Oo nga, sa tingin ko, maganda ang darating na weekend, ako na ang bahalang mag-ayos. Sige po. Sino ang mag-aakala na ang simpleng pagtulong ay mas makapangyarihan pa kaysa sa posisyon? Ang lakas ng pananalig na ito ay mas dalisay kaysa sa enerhiyang nakuha ko sa 10,000 taon kong pagkakaidlip. Sama-sama na nating gagawin ang pagtulong sa kapwa. Tutulong tayo sa mas marami para makakalap ng mas matinding lakas ng pananalig para sa iyo. Hemp, dahil mukhang mapagkakatiwalaan ka naman, sasamahan kita. Gauzy, Presidente Zhao, humanda kayo sa akin. Hindi pa rito magtatapos ang pamilyang Sun ko. Boss, masama po ang balita. Ipinatigil na ng mga autoridad ang lahat ng account ng kumpanya at nadiskubre rin nila ang tungkol sa hindi natin pagbabayad ng buwis. Ibinabalita na rin ng media ang tungkol sa ating iskandalo. Bagsak na po ng todo ang stocks ng ating kumpanya.
Paano nangyari ang lahat ng ito? Ang kumpanya ko, Pati po ang mga foundation na nakatrabaho natin dati, isa-isang naglabas ng pahayag na pinuputol na nila ang ugnayan sa atin at hinihingan din tayo ng bayad sa danyos. ibig bang sabihin ay tapos na ang lahat? Boss, may isa pa po kaming balita. Ikakasal na po sina Gao Zi at Fang Qing-ang. Kasal nila ay gaganapin kasabay ng launching ceremony ng proyekto para sa mga paaralan sa probinsya at inimbita nila ang mga malalaking tao sa kawanggawa at ang media. Tutok na tutok po ang buong internet sa balitang ito. Lumayas ka. Opo, Hindi maaari, hindi maaari. Hindi ko hahayaang maging matagumpay sila. Kahit pa mawala na ang lahat, sa pamilyang Sun ko, sisirain ko pa rin ang pangalan nila. Strategist, di ba sinabi mo sa akin na may paraan ka para kontrolin ang opinyon ng mga tao? Dahil gusto nilang gamitin ang proyekto nila para sumikat, gagawin kong kasinungalingan ang lahat na susuklaman ng bawat isa, sisirain ko ang mga buhay nila. Brother Sun, huwag kang mag-alala. May mga tauhan na ako sa loob ng grupo nila. Kapag naglabas ako ng mga peking ebidensya na ginagamit ni Gao Zi ang pera para sa pag-aaral upang pambili ng sarili niyang bahay at maglabas din ng ilang pamilya para magtestigo laban sa kanya, siguradong wala na silang pag-asang makabangon pa. Brother Sun, kumuha ako ng pamilyang natulungan para rito sa araw na ito. Iiyak sila sa harap ng media at sasabihing ang scholarship project ni Gao Zi ay hindi natupad at lahat ng mga donasyon ay ibinulsa niya. Mabuti mahusay ang ginawa mo. Kapag natapos na ang lahat ng ito, sabihin mo sa kanila, ang $100,000 na bayad ay ibibigay ng buo. Nakipag-ugnayan na ako sa ilang gossip media. Bukas ng umaga ay ilalabas na ang balita. Sa oras na iyon, ang kasal nila ay magiging isang malaking katatawanan. Ha 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 ha. Mas mabuti kung magagawa ng media na maging usap-ulapan ang balitang ito. Para malaman din ni Fang Qing at malaman niya kung anong klaseng tao ba talaga ang pinili niyang lalaki. Gao Zi, Fang Qing. Gagawin nating makabuluhan ang inyong charity wedding. Plano kong mag-imbita ng 100 bata na natulungan para sumaksi sa inyong kasal. Lahat ng mga regalong pera ay ibibigay sa scholarship project. At mag-iimbita rin ng media para sa live broadcast upang mas maraming tao ang magkaroon ng malasakit sa kawanggawa. Napakagandang ideya po niyan. Hindi lang basta kasal ito, kundi nakakatulong pa tayo sa layunin niyo. Napaka-perpekto po nito. Anong nangyayari? Bakit ang daming naninira sa atin? Bakit kumalat sa internet na ninakaw daw ni Gao Zi ang mga donasyon? May naglabas pang araw ng mga ebidensya. Anong kaguluhan ito? Ano? Naku, may sadyang naninira sa atin. Ha 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 ha. Gao Zi, hindi mo inaasahan ito, no? Ngayon, alam na ng buong mundo na peke ang inyong kawanggawa at mga manluloko kayong gahaman sa pera. Kasama naming reporter, kailangan niyo pong manindigan para sa amin. Sabi ng lalaking ito ay bibigyan kami ng donasyon, pero wala kaming nakuhang kahit isang sentimo. Ipinantayo niya lang ang lahat ng ito ng sariling bahay. Mr. Gao Zi, totoo ba na ginamit mo sa sarili ang pera mula sa donasyon? Ang mga sinasabi ba ng taganayong ito at ang mga usapan sa internet ay totoo ba lahat? San ba? Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Huy, huwag kang magbintang. Gusto ko lang tulungan ang mga biktima sa nayon upang makuha ang katarungan. San ba? Akala mo ba ay mapapabagsak mo kami sa madumi mong paraan? Ha ha ha. Gao Zi, huwag ka na magdahilan. Hawak ko ang screenshot ng mga bank transaction mo, pati na ang mga litrato ng kontrata ng binili mong bagong bahay. Hindi na maikakaila ang ebidensya. Itatangi mo pa ba ito? Ha ha ha, Gao Zi. Ano na? Ngayon, kahit anong gawin mo, ay hindi mo na malilinis ang pangalan mo. Tingnan natin kung anong mangyayari sa sinasabi mong century wedding. Kayong lahat, talagang sobra na kayo. Kilalang kilala ko ang pagkatao ni Gao Zi. Hinding-hindi siya magnanakaw ng pera ng bayan. Presidente Zhao, sa tingin mo ba ay may maniniwala sa iyo? Baka matagal ka na rin niyang binabayaran? Haha, Ginoong Sun, pakiusap, lubayan niyo na kami. Hindi talaga namin ginamit ang pera ng donasyon. matandang walang hiya. Manahimik ka. Mamili kayo, umamin kayo ngayon din, na ninakaw niyo ang pera. Humingi kayo ng tawad at lumayo na sa mga kawanggawa. Kung hindi ay sisirain ko ang reputasyon niyo sa araw na ito. Ang mga bagay na hindi naman namin ginawa, hindi namin aaminin. Ayaw mo talagang umamin ha? Huwag mo kaming sisisihin kung hindi kami maging mabait sa inyo.
Pinapautos ko na sa mga reporter na ang nangyayari dito ay i-livestream na sa buong mundo. Ipakita sa lahat kung gaano sila kawawa. Hahaha. Evil Lord, gising na. Anong gagawin natin ngayon? Hindi pa bumabalik ang lakas ko. Pansamantala ay wala akong paraan para kontrolin ang opinyon ng mga tao. Pero matutulungan kita para mahanap ang mali sa mga peking ebidensyang iyan. Paano? Sabihin mo agad. Sabihan mo ang reporter na i-zoom ang kontrata. Tignan ang petsa ng paglagda sa kontrata. Pagkatapos ay ihambing ito sa petsa ng pagdating ng donasyon para sa proyekto. Mga kababayan, i-zoom ninyo ang litrato ng kontrata sa bahay at tignan nyo ang petsa ng paglagda. Ito, ang petsa ng paglagda sa kontrata sa bahay ay 3 taon na ang nakalipas. Samantalang ang dekalidad na proyekto sa pag-aaral ay nagsimula lang 6 na buwan ang nakalipas. Imposibleng ginamit ang donasyon pambili ng bahay. Hindi ito maaari. Siguradong nagkamali lang sila ng tingin. Hindi lang iyan. Hawak ko rito ang tala ng mga donasyon ng proyekto at ang record ng mga pamamahagi nito. Ang bawat sentimo ay napakalinaw. Mayroon din kaming video ng mga paaralan at ng mga bata na tumanggap nito. Pwede ninyong suriin. Ikaw, handa ka na pala sa lahat ng ito? Gumagawa ako ng mabuti. Malinis ang aking konsensya. Matagal ko nang inasahan na may mga taong susubok na sirain ang pangalan ko. Huminto kayo. Magtapat kayo, sinong nag-utos sa inyo na gumawa ng huwad na pahayag na ito? Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa inyo na magsinungaling sa korte? Ito po ay... Ibinigay sa akin ni Ginoong Sun ang pera at inutusan akong sabihin iyon. Ang totoo, hindi naman talaga kami mahirap na pamilya. Ikaw, huwag kang magsalita ng kung ano-ano dyan. Hindi kita kilala. Huwag ka nang gumawa ng dahilan. Kanina lang, noong pinag-uusapan ninyo sa pinto ang gagawin ninyong pagsisinungaling. Nai-record ko na ang lahat. Bakit mo po sila inutusang gumawa ng ganitong bagay? Hindi ko alam iyan. Hindi ako iyon. Hindi ako. Mabuti na lang at nandyan ka. Kundi, naging malaking gulo ito ngayong araw. Akala ba nila malilin lang nila ako sa ganoong kaliit na bagay? Pero hindi pa bumabalik ang aking kapangyarihan. Kailangan ko munang sumipsip ng lakas mula sa pananalig ng mga tao. Salamat po sa suporta ninyong lahat. Sa pagtulong sa kapwa, hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Ngunit itutuloy ko pa rin ang aking nasimulan. Hahaha. Gauzy, hindi mo pa ba alam? Sasabihin ko sa iyo. Ang aking si senior brother ay paparating na para tulungan ako. Haha. Kapag nagtulungan kaming dalawa para tapusin ang organisasyon, isusunod naming ipakulong ka. Bata, pagbabayarin kita ngayong araw. Senior brother, ang iyong sining ng tongyan ay mas lalong tumindi. Dahil sa panluloko ng batang ito, nasira ang aking mga plano. Ito ba ang batang iyon? Sa taglay mong kaunting talino, nasira mo ang malaki kong plano. At gusto mo pang tumawag ng 911 para huliin kami? Nananaginip ka ng gising. Hemp, hindi niya alam kung gaano kayo kabilis kumilos. Nakuha na ninyo si Sanfei mula sa kulungan, hehe. Nagnakaw kayo ng pondo at nanakit ng ibang tao, naibigay ko na ang mga ebidensya sa mga autoridad. Ngayon ay wala na kayong matatakasan. Magpapadala ako ng tao para burahin ang ebidensya. At ngayong araw, sisiguraduhin kong pagbabayarin kayo. Hoy, kaya mo ba talaga? Bakit napapaligiran na naman ako? Sa lagay ko ngayon, hindi pa ako pwedeng direktang kumilos. Magtagal ka muna ng kaunti, maghahanap ako ng pagkakataong guluhin sila. Ha, Gauzy. Dumating din ang araw mo. Hindi ba't ang daldal mo? Bakit para kang napipi at hindi na makakilos ngayon? Sanfei, wala kang hiya. Masyado kang matigas ang ulo. Ang lalaki mo ay hindi na mailigtas ang sarili niya at gusto mo pa siyang protektahan? Akala ko ba magaling ka? Ha? Bakit hindi ka na makalaban? Tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Akala ko ba magaling ka? Bakit hindi ka na lumalaban ngayon? Tingnan natin kung paano kita mapapabagsak. Hoy, mag-isip ka naman ng paraan. Hindi ko na kayang magtagal. Lapastangan, napakawalang hiya. Talagang matitigas ang ulo ng mga taong ito. Kailangan ko munang guluhin ang atensyon nila. Gauzy, sumuko ka na lang sa tadhana mo. Hindi mo kayang pantayan ang lakas ni senior brother. Huwag kang mag-alala, Gauzy. Tumawag na ako ng pulis. Darating na po ang mga pulis. Ikaw na babae ka. Nakakainis ka na. Hindi ko hahayaang makapunta rito ang mga pulis.
Hindi pa ako tapos makipaglaro sa'yo. Tama na iyan. Kapag natapos ko ng patahimikin ang batang ito, mapupunta na sa atin ang pundasyon. Hahaha, naalala ko na. May utang na loob sa akin ang senior brother na iyan. Noong bata pa siya at tinutugis ng kaaway. Palihim ko siyang iniligtas. Nangako rin siyang susunod sa lahat ng utos ko. Totoo ba? Hindi ba't 1,000 taon ka nang natutulog? Ano bang pinagsasabi mo? Kahit 1,000 taong natulog, may mga oras na nagigising ako para magliwaliw. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, anong dapat kong gawin ngayon? Tawagin mo siya agad. Scarface, nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa eskinita? Scarface, nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa eskinita noon? Walang hiya ka, nababaliw ka na ba? Naglalakas loob kang tawagin akong senior brother sa ganyang paraan? Haha, senior brother. Mukhang natataranta na ang batang ito. Tapusin mo na siya agad. Ikaw ba ang tagapagmana ng aking tagapagligtas? Siyempre. Sino pa ba ang iba bukod sa akin? Ikaw nga ang tagapagmana ng aking tagapagligtas. Patawarin po ninyo ako. Ikaw pala ang tagapagmana ng aking tagapagligtas. Patawarin niyo po ako. Haha, mabuti naman. Bakit Scarface ang tawag sa kanya? Dahil ba may peklat siya sa mukha? Noon ay hiniwa ang mukha niya ng kanyang kaaway at naiwan ang malaking peklat na iyan. Iyan ang itinawag ko sa kanya nung niligtas ko siya at tinandaan niya iyon hanggang ngayon. Scarface, hindi ba't balak mo akong tapusin? Huwag niyo na pong sabihin iyan. Hiyang-hiya na po ako. Big Brother Scarface, ano bang nangyayari sa'yo? Isa lang siyang mahirap na bata. Paano siya naging tagapagmana ng tagapagligtas mo? Tumahimik ka. Kayong dalawang masamang tao. Ang lalakas ng loob ninyong maging bastos sa harap ng tagapagmana ng aking tagapagligtas. Senior brother, hindi ko po alam na siya ang tagapagmana ng iyong tagapagligtas. Ngayon ay natatakot na kayo? Mahal na tagapagmana. Binastos kayo ng dalawang masamang taong ito. Mangyaring magbigay po kayo ng utos kung paano sila parurusahan. Marami na silang ginawang kasamaan. Kaya nararapat lang silang parusahan. Tama po ang inyong sinabi. Kayong dalawa, lumuhod agad kayo sa harap niya at humingi ng tawad. Mr. Gauzy, nagkamali talaga ako. Patawarin niyo po ako. Gauzy, nagkamali rin po ako. Mabait po kayong tao, patawarin niyo na po ako. Akala nyo ba? Matatapos ito sa paghingi lang ng tawad? Hindi yung ganoon kadali. Talian mo ang taong ito at sumama ka sa akin para sumuko sa mga otoridad. Ito. Bakit? Lalaban ka ba sa utos ng tagapagmana? Kapag hindi ka sumunod, sisiguraduhin kong magbabayad ka ng mahal. Sunfei, patawad. Kasalanan mo rin naman ito. Sunfei, pasensya na. Ikaw ang may gusto nito. Ayoko. Huwag. Mr. Gauzy, nagmamakaawa po ako sa inyo. Sinasamo ko po kayo. Patawarin niyo po ang anak ko. Kaming mga pamilyang Sun ay handang ibigay ang lahat ng aming ari-arian sa foundation. Parang awa niyo na. Patawarin niyo lang ang anak ko. Masyadong maraming ginawang masama ang anak mo? Bakit ko siya papatawarin? Mr. Gauzy, nangangako po ako, pangako. Kaming mga pamilyang Sun ay tuluyan ng lalayo sa kawanggawa at hinding-hindi na kami mangugulo sa inyo. Sana po ay mapatawad niyo ang anak ko sa pagkakataong ito. San ba? Dahil handa kayong ibigay ang lahat ng inyong ari-arian, palalampasin ko muna si Sunfei ngayon. Pero dapat tuparin ng pamilyang Sun ang inyong pangako. Kapag may susunod pa, hinding-hindi ko na kayo papatawarin. Mr. Gauzy, tinitiyak ko po yan. Sigurado po, kaming mga pamilyang Sun ay tutupad sa aming salita. Umalis na kayo. Sandali, senior brother. Dapat na rin ba akong sumuko? Siyempre, bilisan mo at sumama ka na sa akin. Susuko na rin ako. Hoy, sige na, pabayaan na. Napilitan ka lang din naman ni senior brother. Kaya papatawarin na kita ngayon. Tungkol naman sa perang kinuha nila sa foundation, naibalik na naman nila ang lahat. Sa pagkakataong ito, tabla na tayo. Maraming salamat po, Mr. Gao. Tagapagmana ng tagapagligtas. Salamat po sa inyong kabutihan sa pagpapatawad sa kanya. Tama na. Salamat sa tulong ninyo ngayong araw. Maaari na kayong umalis. Gauzy, ang galing.
Sa wakas, ligtas na tayo. Gauzy, nung una po, maling-mali ang tingin ko sa inyo. Kayo po pala ang talagang may kakayahan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit sino. Pa, ganoon na lang iyon? Hindi ko matatanggap ang nangyaring ito. Siguradong pagbabayarin ko sila. Tay, ganun na lang ba iyon? Hindi ko matanggap ang nangyari. Kailangan kong makaganti. Sa tingin mo ba ay hindi pa sapat ang gulong pinasok mo? Ngayong may Scarface na sumusuporta kay Gauzy, sa tingin mo ba ay kaya nating banggay niyan? Sinasabi ko sa iyo, magpakatino ka at huwag mo nang isipin ang paghihiganti. Huwag kang magmadali, brother son. Kahit na malakas si Scarface, nabayaran na niya ang utang na loob kay Gauzy, kaya pansamantala muna siyang hindi tutulong kay Gauzy laban sa atin. Kahit wala pang tulong si Scarface para kay Gauzy, tingin mo ba ay kaya pa rin nating kalabanin ang Gauzy na iyan? Huwag ka nang mangarap ng gising. May hindi po kayo alam, brother son. May lihim na karunungan na ipinamana sa akin ng aking mga ninuno na kayang magpatawag ng isang sinaunang halimaw kapag lumitaw na ang halimaw na iyon. Hihe, Bakit parang ngayon ko lang narinig ang tungkol sa lihim na teknik na iyan? ngunit masyadong mapanganib ang teknik na ito. Kailangan ito ng alay na dugo mula sa isang malapit na kamag-anak. Para sa aking mga ninuno ay masyado itong malupit, kaya naman ipinagbawal na nila ito. Sapat na. Huwag na nating pakialaman ang mga ganyang madilim na karunungan. Sinasabi ko sa iyo, Xiao Fei, kailangang maging mahinahon ka, itigil mo na ang pag-iisip tungkol sa paghihiganti. Hindi. Kailangan kong maging mas malakas. Dapat pagbayarin si Gauzy. Pa, masyadong malambot ang loob nyo. Hindi ito pwedeng palagpasin lang. Siguradong maghihiganti ako. Wala akong pakialam sa lihim na kapangyarihan na yan. Xiao Fei, ano bang ginagawa mo? Binabalaan kita. Huwag kang gagawa ng anumang kapusukan. Pa, para sa aking paghihiganti, kailangang isakripisyo kita. Ikaw, nawawala ka na sa sarili. Pa, patawad po. Para sa aking paghihiganti, kailangan kitang parusahan. Nagwa mo talagang. Strategist. Nakuha ko na ang dugo ng sarili kong kadugo. Tulungan mo na akong sanayin ang sinaunang lihim na kapangyarihang iyan. Sige, young master son, dahil desidido ka na. Kailangan na nating tapusin si Gauzy sa pagkakataong ito. Gamit ang dugong ito bilang gabay, magigising na ang mabangis na halimaw, ang sinaunang lihim na kapangyarihan, ngayong araw ay mapapakawalan na. Gamit ang buhay na dugo bilang gabay, magigising ang mabangis na hayop. Sinaunang lihim na teknik, bubuksan na ngayong araw. Young Master Son, magtiis ka lang muna. Normal na epekto lang ito ng teknik. Konting tiis na lang. Strategist, bakit parang sumasama ang pakiramdam ng katawan ko? Ha 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 ha. Nararamdaman ko na. Ngayon ay wala na akong katapat sa lakas. Strategist, gusto kong subukan ang aking kapangyarihan. Mula ngayon, wala nang sino man sa mundong ito ang makakaharang sa akin. Gauzy, maghintay ka at babalikan kita para sa aking paghihiganti. Ha 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 ha. Hoy, asyong napakalapit ninyong dalawa. Parang hindi magandang tinitignan ko kayo ng ganyan, di ba? Anong tinitingin-tingin mo? Bakit hindi ka na lang mag-focus sa pagsasanay? Kapag nanumbalik na ang iyong kapangyarihan at nabuo na ang iyong pisikal na anyo, bilisan mong lumayas sa katawan ko. Haha, nanumbalik na ang 80% ng aking lakas. Kailangan na lang nating kumuha ng kaunti pang lakas mula sa pananampalataya at magiging kumpleto na ang lahat. Hindi maganda ito.
may malakas na presensya ng halimaw na papalapit. Gauzi, Fangqing, narito na ako? Tapos na kayo? Ching, magtago ka sa likod ko. Sanfei, anong ginagawa mo rito? Nawawala ka na ba sa sarili? Hindi ako nawawala sa sarili. Alam ko ang ginagawa ko. Pagbabayarin ko kayo sa mga kasalanan nyo. Tigil. Gauji, anong gagawin natin? Ching, huwag kang matakot. Hayop ka, para lang matutunan ng batang ito ang bawal na teknik, paniguradong tinapos niya, pati ang sarili niyang ama. Ganap na siyang naging isang halimaw. Kaya mo ba siyang talunin? Hindi ko kaya. Ngayon natatakot kayo? Huli na. Unti-unti ko kayong pahihirapan nang masahol pa sa kamatayan. Haha, Gauzi, hindi ba't napakagaling mo? Bakit ngayon hindi ka makagalaw at para kang basurang walang silbi? Pati na rin ikaw, Fangqing. Dati pa ay hinahamak mo na ako, di ba? Ngayong hawak ko na kayo, tingnan natin kung paano ko kayo tuturuan ng leksyon. Sanfei, parurusahan ka ng langit. Sige, magmura ka lang. Ilabas mo lahat ng galit mo. Dahil pagbabayarin ko talaga kayo. Masyado kayong kampante dahil minaliit niyo ako. Ngayong araw, ang lahat ng pambabastos ay pagbabayarin ko sa inyo. Hoy, sapat na ba ang ibinibigay kong kapangyarihan sa'yo? Hindi pa. Nasa huling yugto na ako ng aking paggaling. Kailangan ko ng mas marami pang lakas. Hindi sapat ang ibinibigay mo. Gauji, magkasama tayo hanggang sa huli. Huwag kang mag-alala, Ching. Makakaligtas tayo rito. Gauzi, maghanda ka na. Lalaban na tayo. Sige. Paano ka tuluyang nakabalik sa dati mong lakas? Salamat sa mga luha ni Fangqing na mayroong wagas na pagmamahal. Kaka-absorb ko lang ng lakas na iyon at agad akong lumakas. Grabe, pati pa naman iyon kaya mong kunin? Paano nangyari ito? Paano ka nakawala sa aking mahika? Sanfei, tapos ka na. Sanfei, ito na ang huling sandali mo. Gauji, sa tingin mo ba ay matatalo mo ako sa ganyang paraan? Napakababaw mo. Sa kapangyarihan ko ngayon, wala nang katapat ang lakas ko sa mundong ito. Kung ganoon ay subukan natin. Tigil. Hahaha. Ano na? Hindi mo na ba kaya? Ngayon, sa mismong harap mo, papahirapan ko ng husto si Fangqing. Hoy, gamitin mo ang buong lakas mo. Ang kapangyarihan ng halimaw na iyon ay malapit na akong malampasan. Hindi ko na kayang pigilan. Fangqing, tapos na ang maliligayang araw mo. Sumunod ka na lang sa akin ngayong araw. Gauzi, iligtas mo ako. Sanfei, nangangahas kang saktan siya? Ibubuhos ko ang lahat para maparusahan ka. Ang sarili mo nga ay hindi mo na mailigtas? Gusto mo pang magmagaling na magligtas ng babae? Huli na ang lahat. Sanfei, wala kang puso. Huwag mong asahang masasaktan mo ang anak ko. Matandang babae, gusto mo rin bang makialam dito? Tapusin na ito. Sanfei, pagbabayarin kita. Ma, ang sakripisyo ng dugo mula sa malapit na kamag-anak ay ang ugat ng lihim na sining na may matinding bangis na may kakayahang tumawag ng walang hanggang lakas ng halimaw. Kapag lumabas na ang lihim na sining na ito, ang mundo ay malalagay sa panganib. At ang tanging makakalaban dito ay ang kapangyarihang nagmumula sa tunay at tapat na pag-ibig. Iyan lamang ang makakapigil sa takot na hatid ng sining na ito. Ang matinding pagmamahal at sakripisyo ng magkakapamilya, iyon ang pinakadalisay na damdamin sa mundo. Ang kapangyarihan lamang ng emosyong ito ang siyang magiging susi upang matalo ang lihim na sining ng dugo. Gamit ang lakas ng dalisay na pag-ibig, tiyak na magagapi ang malupit na kapangyarihan at maibabalik ang katahimikan sa mundo. Sanfei, pagkatapos ng lahat ng masasamang ginawa mo, matapos mong saktan si Fangqing, pati na rin ang ina ni Fang, ngayon na ang huling araw mo.
Kapangyarihan ng masamang Panginoon, tulungan mo akong tapusin ang halimaw na ito. Gauzy, hindi mo na kaya. 'Di ba? Sumuko ka na at magbayad. Kapag nawala ka na, mapupunta na sa akin si Fang Ching. Huwag ka nang magpanggap. Pagod ka na at wala nang lakas. Hindi mo na ako matatalo. Sun Fei, dumating na ang oras ng pagbabayad mo. Tapusin na natin ito. Sun Fei, sa wakas ay nakuha mo na ang nararapat na parusa sa iyo. Gauzy, salamat at ligtas ka na. Akala ko ay hindi na kita muling makikita. Ching Ching, huwag kang matakot. Tapos na ang lahat. Simula ngayon, hindi ko na hahayaang may manakit sa iyo muli. Poprotektahan kita habang buhay. Gauzy, sasamahan din kita palagi. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Bata, magaling ang ginawa mo. Kailangan ko na ring umalis. Ipapaubaya ko na sa iyo ang mundong ito. Gauzy, salamat po sa pagprotekta sa aking anak. Auntie, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong babantayan ko si Ching Ching. Ma, sigurado po akong gagaling din kayo.